Hi guys! Maraming nagtatanong, pwede na ba ang ex-interns bumalik sa Japan? Ano ang SSW visa? So please watch this video para malaman nyo. But don't forget to subscribe! First question, ano ba ang SSW visa or Specified Skilled Workers Visa? Ito ay isang bagong status of residence na nilabas noong April 2019. So last year lang po siya. Ito ay para ma-address yung kakulangan ng mga laborers or workers sa Japan. Pero hindi po siya basta-basta lang na kahit sino, kundi para po siya sa may mga specific na expertise or skills sa mga industries na inapprove ng Japan. So, isa siyang status na pwede sa mga foreigners na nais magtrabaho sa Japan na merong mga kaalaman at experience doon sa mga specified industry fields na binigay ng Japan. So, dalawang category po to guys. Isang Specified Skilled Worker I or Specified Skilled Worker 2. So, sa video na to, yung 1 or yung I lang po muna yung pag-uusapan natin. At take note, limited po yung number of persons or workers na kayang tanggapin ng Japan for certain industries. At hindi lang po Pilipinas ang tinatanggap nila. So maraming ibang bansa din po, China, Vietnam at iba pa. Question number 2. Ano ang period of stay sa Japan para sa SSW visa holder? Okay, so para sa SSW 1, ito ay nire-renew annually yung kanilang mga kontrata or every 6 months or every 4 months for a total of 5 years. Question number 3. Sino-sino po ang pwedeng mag-apply as specified skilled workers? So, ang sagot po dyan, meron pong dalawang klase po na divide into 2 groups. Yung first ay yung mga foreigners na bagong pasok pa lang sa Japan. Never been to Japan, hindi pa nagtrabaho sa Japan as technical interns or any categories. At yung next group ay para naman po doon sa mga foreigners na nakapagtapos ng kanilang technical intern training. So, pag sinabing nakapagtapos, 3 years po yun. So, Technical Intern Training 2 natapos nila. At isa ang Pilipinas sa pwede mag-apply. Question number 4. Paano mag-apply as a specified skilled worker ang hindi pa nakapunta sa Japan or yung mga hindi pa nakapagtrabaho sa Japan as technical interns? So, first po, dapat muna maipasa ang dalawang tests. Ang una, ang skills test ng category na ina-applyan nyo. And next, yung Japanese language test. Question number 5. Ano naman ang kailangang gawin ng isang ex-intern na nakapagtapos sa Japan ng 3 taon? So guys, hindi nyo na kailangang maipasa ang skills test at Japanese language test. Basta natapos nyo yung kontrata nyo sa Japan ng 3 taon. Question number 6. Ano-ano ang mga Japanese language test na pwedeng kunin sa Pilipinas? Okay, so meron pong dalawa. Yung first is yung familiar po kayo sa Japanese Language Proficiency Test or tinatawag na JLPT. Dapat po N4 or above. So, ibig sabihin, level N4 or level N3, N2, N1. Dapat mapasa po yung exam na yon. At ang isa pa na exam na pwede nyong i-take na medyo bago lang po siya. Ito ang tinatawag na JFT Basic. Ibig sabihin, Japan Foundation Test for Basic Japanese. So ito dapat equivalent din sa N4 na level. Question number 7. Saan pwede mag-take ng Japanese language test sa Pilipinas? Okay, so pumunta po kayo sa website na ito
yung Japan Foundation Manila. Tapos, i-click nyo to. Itong para sa JLPT at JFT Basic. Nandito po yung information kung paano mag-take ng exam at kailan po yung schedules ng exam. Question number 8. Saan naman malalaman ang schedule ng skills test dito sa Pilipinas? Okay, so pupunta naman po kayo guys sa website ng Embassy of Japan in the Philippines. Pag na-open nyo yung site na yon, baba nyo lang sa lower right side, makikita nyo po ito. I-click ang Specified Skilled Worker. Tapos, lalabas na po doon yung mga categories at yung mga schedule ng exams. Question number 9. Ang ex-intern ba sa Japan ay pwedeng mag-apply sa kahit anong occupations? Hindi po. Nakadepende kung ano yung natapos nyo na trabaho sa Japan ng 3 taon at kung yun ay pasok sa specified industry field na yon, then pwede. Pero kung hindi, hindi po kayo pwedeng mag-apply ng basta-basta sa any other fields. Question number 10. Ano-ano po ba ang mga job categories at industry fields na yon? So, meron pong 14 na industry fields and job categories to engage in na in-approve ang Japan Immigration. So, iisa-isahin natin yun para mas maintindihan nyo. Ayan. So, sa page na ito makikita nyo specified industry fields sa left side. Tapos sa right side, yung jobs to engage in. So, for example, ang care worker, yung trabaho niya, nursing care. Then, sa building cleaning management, yung jobs to engage in is interior building cleaning. So, dapat, kung kayo ay mag-apply as building cleaning management na SSW, dapat 3 years nyo sa Japan as technical intern ay pasok sa interior building cleaning. Ito naman, yung sa machine parts and tooling industries, industrial machinery industry, electronics, and information industries. So, kung mapapansin nyo dito sa right side, marami siyang nakalagay. So, tignan natin. So, for example, itong welding. So, ang welding, makikita nyo siya sa machine parts and tooling industries. And then, makikita nyo rin po siya sa industrial machinery industry. At makikita rin po siya sa electronics industry. So, ibig sabihin, kung kayo po ay nakapagtapos ng welding na related sa industry na yon, then pwede po kayong mag-apply as SSW. Ngayon, meron pong mga welders din sa different industry tulad ng shipbuilding. So, yung mga welders na yon, kung nakatapos sila ng 3 taon, pwede rin silang mag-apply dito sa industry na to ng machine parts, industrial machinery industry, as long as welder din po ang kanilang job category. So, ito pa yung ibang industries under sa 14 na yon. So, merong construction industry, shipbuilding, automobile repair maintenance, aviation industry, accommodation industry. So, dito sa grupo na to, itong construction and shipbuilding, ito, meron ng mga interns na nagtatrabaho sa Japan under sa industry na to. Unfortunately, dito sa aviation industry and accommodation industry, wala pong technical interns na nakapagtapos dito sa industry na to sa Japan. So, dito papasok po guys yung mga first-timers na pupunta sa Japan. So, wala po kasing nag-work as aircraft maintenance pa sa Japan for 3 years. Dito naman sa automobile repair and maintenance, nitong mga nakaraang taon, meron ng mga interns na pumasok sa Japan doon. So, sila po yung mga candidates naman for SSW pag natapos nila yung 3 years sa Japan. At dito naman sa group na to, agriculture, fishery and aquaculture, manufacture of food and beverages, and food industry. So, dito naman, sa 4 na to, yung food service industry lang po ang wala ring mga technical interns
na nakapagtapos sa Japan kasi bagong industry po ito. So, ito rin, pwede rin dito yung mga first-timers na pupunta sa Japan. For the other 3, so meron na po tayong mga engaged sa dairy farm, sa fishery. So, sila yung mga nakapagtapos na dati at kapag nag-need yung isang company sa Japan ng SSW under this industry, pwede po sila mag-apply. Question number 11. Meron na bang mga SSW visa holders na Pilipino sa Japan? Opo, meron ng mga SSW sa Japan. Sila yung mga technical interns na nakatapos ng 3 taon, tapos mga nag-extend ng 2 taon, so almost 5 years na sila doon, and then nag-proceed as SSW. So same company pa rin po, kalimitan sa kanila ang nagpo-proceed sa SSW. Question number 12. Meron na bang nakaalis na mga Pilipino under sa SSW visa from Pilipinas? Guys, sa pagkakaalam ko, wala pa. Pero may mga nagtitake na ng mga exams like language test, skills test, at may mga kumpanya sa Japan na nagpo-process na ng registration nila sa Polo para sa mga job orders. Question number 13. Pwede po ba mag-apply as SSW ang hindi nakatapos ng 3 taon? Pwede mag-apply basta maipasa ninyo ang 2 test na required, ang Japanese language test at ang skills test. And last question guys na lagi kong nakikita. Question number 14. Matatapos na kami ng 3 taon sa Japan. Paano kami mag-apply? Okay, so most kasi ng mga nag-a-apply ng SSW ay ang mga kumpanya. So kapag meron silang nakita na technical intern na masipag at talagang gusto nilang i-absorb for another 3 years or 5 years, so ang kumpanya mismo po yung nag-a-apply para sa SSW visa nila. Or meron ding mga tinatawag na support organization na tumutulong sa mga kumpanya para sa pag-apply ng SSW visa. So ayan po, I hope nasagot ko yung mga tanong nyo regarding sa possibility na pwedeng bumalik ang ex-interns sa Japan. So if you have other questions, i-leave nyo lang po sa comments and try ko pong sagutin hanggat kaya ko. So sa mga nasa Japan na ngayon na nagtatrabaho under sa Technical Intern Training Program, do your best, try to improve your Japanese, and then gawin po natin ng maayos yung trabaho natin kasi malay nyo, kukunin kayo ng company nyo under sa SSW visa. So, gambate kudasai ne. But don't forget to subscribe.